masamang nangyari sa isla. Nasaan si Lyra? Si Lyra? Bakit hindi mo iniligtas ang aking anak? Umalis si Cassiopeia para puntahan si Emre. Ganun din ang hara at drama para kausapin si Avria. Natitiyak ko na hindi makikipagkasundo ang mga Eterian. Lalo na't walang kapalit at alam naman natin kung anong hinihingi nilang kapalit. At ang mga brilyante iyon na nasa kamay ng mga sangre. Kailangan namin ng kapayapaan. Ngunit hindi yan mangyayari sapagkat batid mong wala akong tiwala sa inyo. Ano ang iyong nais namin gawin? Ibigay niyo na sa akin ang inyong mga brilyante. Kung ito ang nais nyo, narito. Kunin mo. Ibigay mo lang sa amin ang kapayapaan na hinihiling ko. Ang brilyante ng tubig ay aking susuko lamang at ipapangako mo sa akin na para rin kayo sa tunay na kapayapaan. Sapat na panahon ang kailangan niyo kung ganun. Wala na mangyayaring labanan at pagpaslang bilang palatandaan na gusto namin ng katahimikan sa buong Encantadia. Huwag ka sanang magagalit sa aking itatanong. Ano yun, sangre? May pagtingin ka ba sa rama ng sapiro? Wala akong balak na agawin siya sa inyo. Matagal nang hindi sa akin si Ibaro. Lalo't nais ko pang makipaglapit ka sa kanya. Kunin mo ang kanyang loob. Paibigin mo siya. Wala na kami kay Avria. At ano ang patunay na totoo ang inyong mga sinasabi? Ang tanging nais ko lamang ay makasama si Deshna. Ngunit naunahan ka na ni Hagorn. Siya ba'y nasa Etheria? Sasagutin ko lamang ang inyong katanungan kung sasabihin niyo sa akin ang lahat ng lihim ni Avria. Ang ibig kong malaman ay kung saan galing ang kanyang mga kawal na yun. Nanggaling ang mga kawal nito mula sa isang malayong nakalipas. At nagawa ito ni Avria gamit ang ginintoang orasan. Anong nagagawa nito? Nagagawa ng ginintoang orasan na magbalik sa kahit anumang panahon na ibigin ng may hawak na ito. Nais kong bumalik sa panahon na kinakailangan ng aking anak ng tulong sa isla ni Cassiopeia. Paano ang aking anak? Nasaan si Deshna? Kung nais mo makita ang iyong anak, puntahan mo siya sa Jantang. Harapirena, anong inyong ginagawa dito? Nais kong makausap ang aking ama. Hinahanap nila Lilasari at Amarwa ang iyong anak. Ngunit hindi ko itinuro kung saan ang kinaroroonan ng aking kapatid. Subalit natitiyak ko may kapalit ang ginawa mo ito. Nais kong makapasok sa loob ng Etheria sa iyong tulong. Nang sa ganun ay hindi mahalata ni Avria na naroroon ako. Kailangan ko ang tulong mo upang madaig si Arde, Keros at Ether. At mabawi ang Devas laban sa mga taksil. Tanggapin mo na lamang ang iyong bagong kapalaran, Emre. Wala ka nang magagawa para labanan ako, maging ang aking kasamahang bathala. Lalaban ako, kaya tulungan niyo ako mga kaibigan na mahanap agad si Halia. Hindi ako makapaniwala na basta-basta na lamang isinok ni Danaya ang kanyang brilyante. Sa palagay ko ay mayroong ibang dahilan. Ang aking brilyante, hindi ko talaga tunay na ibinigay kay Avria. Sapagkat ang ipinagkaloob ko sa kanya ay buwan na brilyante. Ngunit hanggang kailan niyo mapapaniwala si Avria sa inyong ginawa? Matutok na sa ni Avria ang totoo. Ngunit umaasa ako na kapag nangyari yun, ay nagawa na nina Emre at Cassiopeia ang kanilang nararapat na gawin upang mapalaya ang Devas sa mga kaaway ng Badhana. Isa sa mga buwan na yan, kung saan nakatira si Halia. Siya ang makapangyarihan kataluman ng mga buwan at tagapangalaga nito. Isa siya sa 5 bathala na napadpad dito sa Encantadia. Ngunit hindi siya naging masaya dito. Kaya siya ay umakyat upang bumalik sa aming pinanggalingan. Subalit nanatiling nakasara ang pintuan ng langit laban sa kanya. Kaya minabuti niyang sa mga buwan manira at itinalaga ang kanyang sarili, Diyosa ng mga buwan, na hindi pumapalyang magbigay ng liwanag dito sa Encantadia tuwing sasapit ang dilim. Kung nasa buwan siya, kakailanganin natin ng sasakyang panghimpapawid o di kaya ay Argona para marating siya. Hindi na kailangan Cassiopeia, sapagkat madalas siyang bumababa dito upang maligo sa batis. Ito ang kinahiligan niya dito sa Encantadia. Dahil na rin sa kanyang ugaling napakalinis na katawan. At saang batis siya malimit na nagtutungo? Sa batis ng katotohanan. Alam ko ang lugar na yun.
Ang tubig nito ay napakalinis, kaya nagagawa nitong magsabi ng totoo sa sinumang dumarayo doon upang magtanong. Kaya rin napakalinis na batis na yon. Sapagkat tinuturing niya tong kanyang tahanan dito sa Encantadia. Kung ganun ay tayo na. Dadalhin agad kita roon para tingnan kung naroon na si Halia. Tahimik na ang simoy na hangin. Wala na rin itong dalang amoy ng panganib. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo huwag mo akong lalapitan? Hindi ko lamang matiis, kaya patawad. Mahirap kalabanin ang sarili. Sinusubukan ko naman talaga. Ngunit lagi na lamang ako nabibigo. Danaya, nais ko makontento na pagmasdan ka na lamang sa malayo. Na huwag ka nakausapin o hawakan pa. Ngunit at sakit. Danaya, maaari bang patayin mo na lamang ako? Sheda, Akil. Bakit kahina mo? Bakit hindi ka magpakatatag? Potre, Danaya. Patawarin mo ako. Hindi ko ibig maulit mo. O bigkasin mo muli ang mga wilikam. Tatagan mo loob mo, Akil. Gaya ng kung paano ka rin pinapalakas ang aking loob. Susunod. Muli, patawarin mo ako, Hara. Yan ang isa sa aking mga dahilan kung bakit hindi ko nais maging Hara noon pa man. Dahil hindi ka maaaring magmahal ng sino mang engkantado. Ikaw ay isang Hara. Ngunit kahit hindi ka naging Hara, hindi mo na pinili mo umibig pang muli. Dahil ayoko nang masaktan pa muli, Danaya. At nasasaktan ka ngayon. Hindi ko gusto yun. Kaya hayaan mong sagipin kita sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Kung talagang nahihirapan ka na, maaaring ipagkaloob mo sa akin ang iyong korona, Danaya. Nang sa ganun ay, maaari mo nang maging asawa si Akil. Kung ibig mo lamang. Sana ay sumali. Ngunit hindi pa sa ngayon. Saka na. Kapag nagawa na nating matalo ang Eteria sa ilalim ng aking bubong. Dalawang brilyante na lang. Makukumpleto na kayo.
At sa tulong ng aking ginintoang orasan, ay makakabalik na ako sa unang panahon, kung saan makikipagdigmaan pa lang ang Eteria sa 3 kaharian. Sandigmaan kung saan kami natalo. Ngunit kapag dala ko na ang mga brilyante, hindi na ito mangyayari pa. Sa tulong ng mga brilyante, ay mababago ko na ang kasaysayan ng Eteria at hindi na ito mawawasak. At patuloy na maghahari hanggang sa kasalukuyan. Cassiopeia, hindi ito ang batis na katotohanan. Bakit ganun? Bakit nagkamali ako? Halika, Emre. Uulitin ko. Bakit ganun? Nandito tayong muli. Ngunit inuutusan ko ang aking kapangyarihan na doon tayo dalhin sa batis. Isa pa. Cassiopeia, anong nangyayari? Bakit hindi tayo lumalayo? Tila alam ko kung bakit tayo naliligaw. Dahil sa bataluman masama. Huwag niyo silang hayaang makalayo. Gawin niyo ang lahat upang mabihag niyo sila. Talaga bang hindi mo ako tatantanan? Susubaybayan mo ang bawat kilos ko? Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo na mababawi pa sa amin ang Devas. Tandaan nyo, susubaybayan ko kayo. Sa bawat kilos nyo, susundan ko ang bawat hakbang nyo. Mabibigo kayo. Pinaglalaroan lang tayo ni Aether. Kailangan makagawa tayo ng paraan. Kailangan mahalin lang natin siya para hindi niya masubaybayan ang bawat kilos natin.
Nagagawa ng gininto ang orasan na magbalik sa kahit anumang panahon na ibigin ng may hawak nito. Kaya nagawa ni Abria na makuha ang mga kawal Eterian mula sa nakaraan patungo rito sa kasalukuyan. Ito na marahil ang sinasabi ni Amaro. Napakapalad ko pagkat kay dali lang palang hanapin ang gininto ang orasan. Warka. Nilagyan ng proteksyon ng orasan. At sa akala niya ba'y hindi ko siya kayang takan? Sa wakas. Saan ang galing iyon? Sa aking silid. May kung sinong nakapasok sa aking silid. Ashnea! Isama ang mga kawal, halubhugin ang buong palasyo. Tingnan kung may ibang nakapasok dito sa Eteria. Pagod. Tayo na. Wala nang ibang nilalang dito. Ngunit nandito lamang siya. Pinagtangkaan niyang kunin ang aking ginintuang orasan. At muntik na siyang magtagumpay. Kung sino man ang lapastangan, ay tila batid niya ang kapangyarihan ng aking ginintuang orasan. Maaaring may pagnanais siyang makabalik sa nakaraan. O di kaya, may nais siyang kunin mula roon. Ang tanong ay kung sino ito sa aking mga kaaway. Yun din ang pinagtatakahan ko, mahal na Hana. Ang alam ko lang, kung sino man siya, ay meron siyang kakayahang labanan ang kapangyarihang ipinangsanggalan ko sa orasan. Saan ka patutungo, Hara? Mayroon akong importanteng gagawin. At huwag niyo nang tanungin kung ano. Hindi kaya si Perena ang tinutukoy ni Hara Abria? Paano makakapasok dito ang aking anak? Isang malaking kalokohan. Krishna! Nabigo man ako, ngunit hindi ako susuko, Mira. Makukuha ko ang gininto ang orasan upang magawa kong makabalik sa iyo. Sasagipin ko kayo ni Lira. Ipinapangako ko yan. Mga kawal, halughugin ang buong Eteria. Baka nandito pa ng loob. Bakit mo ako tinititigan, Emre? Hindi ba marunong ka magbasa ng isip? At makipag-usap sa pamamagitan nito? Yan ay kapangyarihan na maaari kong magawa. Kung gano'n, sa isip tayo mag-usap. Upang hindi mahulaan ni Edna ang bawat kilos natin. Yung batid kong nagmamasid ngayon.
Naghihintay ako ng sasabihin mo, Emre. Oo nga pala. May naisip akong paraan kung paano natin matatakasan si Eder para isa sa atin ang makarating sa batis ng katotohanan. Sabihin mo, binabasa kita. Ano't kay tahimik nila? At nagtititigan lamang ang dalawang mga warkas. Aha! Huwag niyong sabihin, tila nagkakagustuhan na kayong dalawa. Ngunit hindi. May iba pa silang ginagawa. Ang mga tang na crash na. Nag-uusap sila sa kanilang mga isip. Kailangan malaman ko kung ano yon. Ano? Naiintindihan mo na kung anong balak mong gawin? Oo. Malinaw na sa akin ang lahat. Kung gano'n, maghanda ka na. Nahuli na ako. Anong pinag-usapan nila? Ngayon na! Yunoveshka. Mga tang na crash na. Malalim na ang gabi, mahal na Sandra. Oo. Wala pa rin si Perena. Batid kong hindi na siya babalik pa. Lalo na't may hindi sila pagkakaunawa ng ating harap. At yun ang masakit, Muros. Tatlo na nga lang kami magkakapatid. Meron na naman kami hindi mapagkakaunawaan. Unawain niyo na lamang ang harap, Irena. Marahil ay hindi niya pa rin tanggap ang nangyari sa kanyang anak. Oo. Tama ka. Sige na, Muros. Magpahinga ka na muna. Dito muna ako. Sheda! Kilala ko siya. Hanggang dito pala, sinusundan mo ko? Pumunta ka ngayon din sa Adamya, mahal kong Sangre. Nang malaman mo kung ano nagaganap roon. Oo, Eder. Mas higit kang makapangyarihan kaysa sa akin. Kaya hindi mo ako matatakasan, Emre. Habang buhay ka nang magiging bihag ko. Kaya magagawa ko sa iyo ang anumang nais ko. Ang batis ng katotohanan. Batalumang Halia, narito ka na ba? O ikaw ay nasa iyong tahanan pa? Ano't ano man ay hihintayin kita dito, Bataluman. Kaya sana ay bumaba kang muli rito upang maligo sa batis ng katotohanan. Banak, Nakba, ano naganap dito? Ano? Si Memphis? Nilusob kayo at binihag ang iyong mga kasama? Yunoveshka, talagang sinasagad ako ng Memphis na yan! Ama, mabuti at nagbalik ka. Bakit? May iba ka pa bang kasama maliban sa aking mga kawal? Si Apoy Perena. Narito siya.
Ama. Ama! Bakit mo siya sinaktan? Alam ni Avria na ikaw ang loob sa Eteria. Hindi man niya tuwirang sinabi sa akin ay alam mo kung alam niya. Poltre, hindi ko alam na may ganoong pananggalangang ganito ang orasan. Ano ang ginintong orasan, Apoy? May isang makapangyarihang gamit na maaaring magbalik kanino man sa kahit anumang panahon na ibigin niya. Ibig kong balikan ng panahon na buhay pa ang aking anak sa isla ni Cassiopeia. Nang sa ganon ay masagip ko ang mga napaslang doon. Kaya ganoon na lamang ang pagnanais ko na makapasok sa loob ng palasyo ni Avria upang makuha ko ang ginintong orasan. Para sa aking anak. Para sa iyong kadugo na si Mira. Hindi mo alam kung anong gagawin ni Avria laban sa iyo. Kaya binabalaan kita na huwag ka munang magbabalik ng Etheria. Hindi ko susundin ang iyong utos. Nakahanda ako sa anumang parusang ibibigay sa akin ni Avria. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang ginito ang orasan. Tutulungan kita, Apoy. Kung hangal, Desna. Gaya ni Apoy ay may kaibigan akong napaslan sa isla ni Cassiopeia. At ibig kong iligtas si Gilas, Ama. Kaya kung hindi mo tutulungan si Apoy, ako mismo sasama sa kanya para paulit-ulit namin pasukin ang Eteria. Wastel! Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin, subalit huwag kayong magpapahuli ng buhay kay Avria sapagkat ako mismo ang magtatatwa sa inyo. Asneya, Tanakarasta! Maghanda ka na. Magaling ka bang tumakbo, Kitano? Anong ibig niyo sabihin? Ito ang kailangan naming tulong sa iyo. Nasaan ang mga adam niya na nasa aking kuta? Bakit mo sila binihag? Hindi ko sila pakakawalan, Alena. Hanggat hindi ka pumapahayag sa aking kagustuhan. Hindi ba't napakaganda ng aking mapapangasawa? Mapapangasawa? Pinagkasundo na sa akin si Ariana para pakasalan. Hindi ba't napakapalad ko, Rama? Isang tabi na natin ang kabutihang asal at magpakatotoo. Kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang gininto ang orasan, ibigay mo ito sa akin ngayon din kung hindi mo ibig na muli tayong magkasakitan.